And for today's video, from here sa City Hall of Davao, San Pedro Square, maglalakad ho tayo papuntang Siem Reap, papunta tayo ng Rojas Night Market at i-vlog natin yung madadaanan nating Siem Reap to kasi maganda din ang lugar na yun. Wala ding makikitang mga overhead wires. So, sa mga hindi pa nakapunta ng Davao City, itong video na to ay parang tip, guide and idea ho para sa inyo at meron kayong i-expect na makita kapag kayo pupunta dito. So ma-experience nyo itong aking dinadaanan ngayon or yung aking ini-experience. Okay, so sa mga taga Davao City naman na hindi na nakabalik ng syudad, ito yon ha. Itong video na to ay para sa inyo na rin to, no? Dedicated ko sa inyo para makita nyo na rin yung latest na tsura. May changes ba, no? 5 years ago, 10 years ago. So I think meron. Kasi 5 years ago, di pa naman ganito yung kalsada natin dito. Marami pa tayong makikitang mga salasalabit na mga kuryente. Pero ngayon wala na. Parang inopen lang to dito 2024, 2025. Limot ko na, no? Hindi ko na masyadong tinandaan. Basta naka-vlog tayo dyan. Okay, so ito yon, San Pedro Square, San Pedro Street. Sabihin natin yung sa unahan. Basta pinakadulo nun ay Carino Avenue. Ganda tignan, no? Simple lang ang mga building, mga luma. Pero dahil nga sa walang wirings, ang ganda na rin tignan. Aesthetic na rin siya. Beautiful. So, lakad tayo dito na porsyon. Papunta tayo ng Siem Reap to. Corner, San Pedro Street. Intersection. Bangko Filipino. Bangko Filipino, bankrupt na ba yan? Yun, no? May mga okay-okay, mga gudjaw ha. Sa ibang lugar, nandudura. Mga badyaw doon. Pero dito, negosyante. Nice one. Ganyan lang, no? Lumalaban sila ng patas. Kaysa magnakaw. Buti pa nga yung mga yan eh. Mas saludo pa ako dyan. Mas respeto pa ako dyan. Salute kumpara sa mga congressman na mga malalaki ang chance sa kongreso. Matataba. Kakapuaya. Bad trip mga congressman, lalo yung anak ni Rapi Tulfo. Grabe, baboy, literal baboy na sa ugali, baboy pa sa anyway, so ito, nagparitis ulit tayo pero sige lang, no? Tuloy tayo dito. Basta nakakatawa yung mga godjaw sa tawag kasi good, hindi na sila nanghihingi, hindi na nandudura, kundi nagtitinda sila ng mga kung ano-ano, mga RTW, sapatos, ganyan. So hindi sila nagnanakaw, lumalaban ng patas. Okay, San Pedro Square, San Pedro Cathedral. Diba? Tingnan yung mga tao dito, nakaupo lang. Pwede kayo tumambay dito ha, dalawa. Pwede kayo tumambay doon sa may Rizal Quezon Park, yung tinambayan natin sa may harap ng City Hall, Mayor's Office. Pwede rin doon sa may Rizal Park. Ang Rizal Park walang masyadong upuan kasi siya stage. So pwede kayo tumambay doon sa may Quezon Park. Ito sa Centennial Park. Ito, tawag ito Centennial Park. Pero parang malamok dito, no? Parang may lamok. Hindi ako sure ha. Pero malamang may lamok to kasi may mga punong kahoy, may mga damo. So yan? Safe haven ng mga lamok. At may mga tao siyempre, kakagatin nila, no? So ito yon ha. Centennial Park. Pwede kayo dito tumambay. Tapos magsimba na rin. Tao dito sa Davao City, napaka-diverse. Kompletos regados kami dito. Cebuano, Ilonggo, Muslim, Tagalog, Bicolano, Waray, Hiligaynon, Bacolodnon, Ilocano, Patanggenyo, Caviteño, basta marami, no? Samot-sari ang tao dito sa Davao City. Kaya isa yan sa talagang masasabi nating the best ng mga Duterte. Bakit? Kasi despite sa various ethnicity, mix, no? So talagang napakadaming challenges nun, no? Kasi iba't ibang kultura, iba't ibang rehiyon pinanggalingan ng mga tao, pero kayang pag-isahin, no? Kayang
gumawa ng sinasabing Davao culture or Davaoeño culture of peace and security, ganyan. So ang galing lang kasi nga yung iba kasing lugar wala Ilonggo lang. Pag sinabing Cebu, Cebu lang talaga, no? May mga Muslim pero yun natitinda lang, mga negosyante. Hindi talaga dito sa Davao, kagaya sa Davao City na may mga Muslim talagang dito naninirahan. Pag may sinabing mga tribo, mga Luma, dito talaga naninirahan, mga Badjaw, mga Cabitinyo, Batanggenyo, Ilocano, Bicolano. Bicolano, may kasama sa trabaho dati Bicolano. Dito sila nagano at di na umuwi. Gusto na yung Davao. So napaka-diverse culture sa Davao City or ethnicity, ganyan. Kaya very challenging yun na para sa isang mayor yung mag-lead ka or mag-role na isang napakalaking syudad pati, no? Napakalawak. May mga lugar dito na hindi mo mapupuntahan dati. Kailangan mo lang mag-chopper, helicopter para makaabot ng serbisyo. So ngayon yata parang konektado na lahat, no, sa mga kalsada. Centennial Park. So ito yung pwede nyo makita dito the moment na kayo ay mag-arrive sa Davao City at mamasyal. Lakad-lakad lang, simpleng syudad lang to, no. Hindi kami kasing gara ng ibang mga syudad sa Pilipinas o sa ibang bansa, pero yan, dito nyo mapafeel dito na metropolitan city pero province feels pa rin siya. Napaka-slow ng pacing, slow motion, di ba? Kita niyo mata dito, hindi nagmamadali. Tama lang yung galaw, di ba? Naglalakad lang, dumadaan talaga sa pedestrian kasi mahal ang multa dito. Sayang din ang ba't ka magbabayad ng multa kung pwede ka namang sumunod lang sa mga pedestrian lines or lanes. So, doon sa unahan, intersection ng Pichon, Bonifacio Park. Tapos ito naman, Osmeña Park, sarado siya. Dito sa Davao City Hill Ground or sa may San Pedro Square, meron kami itong 5 park. Rizal Park, Quezon Park, Centennial Park, Osmeña Park, and Bonifacio Park. Police station, malapit na dito, San Pedro Police Precinct. Philippine National Bank or PNB. Barracks pa tawag dyan, okay? Barracks. So dito sa Davao City, marami kaming one-ways. Mga one-way na mga one-way ticket to the blue. Meron kami dito San Pedro, sa Imricto. Meron kaming Ponciano Bangoy. Meron kaming Salis Street. Di ako sure sa Salis Street kung siya ba ay one-way. Illustre. One-way ba ang Illustre? Hindi rin ako sure, no? Basta ang sure ko lang dito, 2, 3, no? 3 lang. Ponciano Bangoy, si Imricto, San Pedro Street, and Magallanes pala sa 4. So ang natin direction or yung ating pupuntahan ay Rojas Night Market. So dito tayo maglalakad sa hallway corridor ng mga establishment buildings located along the highway along the road of CM Recto or along the street CM Recto. Madilim, no? Madilim ang Davao City. Pero malinis tsaka safe naman. Hindi ka takot na baka pag may iskinita, iiwasan mo talaga sa mga lugar. Sa Manila, pati diretso na tayo Manila. Sa Cebu, hindi ko masyadong masabi kasi di naman ako talaga nagtagal doon like ng mga taon, ganyan, no. Nakapunta ako ng Cebu like thrice, pero weeks lang, no, tag isang linggo. Sabihin, in total of 15 days. So, hindi pa rin yun sapat para ma-judge natin or meron tayong masabing marami. Whether safe or not. So, hindi siya enough, no? Pero siyempre, meron tayong mga na-experience, so maaari nagkataon lang or tayo lang naka-experience, so iba hindi, no? Coincidence lang, di ba? Nagkataon lang. Kaya pag may mga nata-travel tayo tapos meron tayong sinishare na experience, base lang sa experience natin yun. Hindi talaga, maaaring hindi siya talaga nangyayari sa totoong buhay. Sa totoong buhay. So, yun lang. Pero Metro Manila, ayan, gaya ito, may eskinita. Bahayan yan sa unahan. So, sa Metro Manila, doon talaga masasabi ko na nakatakot talaga doon, lalo sa Tondo.
Ibig sabihin sa may Binondo. Sa may Ongpen, ako. Marami doon. Pero nung kay Digong, gusto ko yun. Nung nagpunta ko Manila kasi balik, 2017 share ko lang ha. So time yun yung PRRD. Oh, may nasabi na wag kang masyadong magpapasok sa mga ganyang looban kasi delikado, oso ang patayan ngayon. So maaaring mistaken identity, pero ayun, pwede, possible din, pero hindi naman kasi di naman ginagawang tokhang na basta na lang nanghuhuli, di ba? At namamaril ng mga nanlaban, kaya ayun, namatay. So yun, bago ka itukhan kasi niyan, katukin ka at pakiusapan na magbago or mag-surrender, ganyan. Tapos kalakip niya yung pag-surrender ay ituro mo ang iyong source kung saan ka nakabili, mga ganyan. Yun ang pagkakalam ko, pagkakaintindi. Ito pala ang GP Rizal corner. First intersection na nadaanan natin habang binabaybay natin tong CM Recto papuntang Rojas Night Market. Okay, so tuloy tayo sa kanto. Bali, yun na nga, bali Caloocan, Bagong Silang, nako, Kamarin, nako, yung mga lugar na yan, araw-araw may patay dyan ng araw, 2017, gusto ko yun, 2016, 2017, daming bumubulag tayo dyan, ang daming cross sa kalsada na may nakatirik na kandila, ibig sabihin may nabaril doon sa portion na yun. So may malasabi sa akin na huwag kang masyadong magpapasok sa looban, kasi nga pwede kang ma-mistaken identity. Well, pwede, pero as far as I know, dito sa Davao City pa lang, marami namang natatahang na talaga din dati. Kaya nga, isa yan sa rason bakit ang Davao City ay lagi siyang nangunguna sa usaping pangkaligtasan. Safest city talaga ang Davao City. Hindi dahil sa maraming namamatay, na nanlaban, patay, kundi dahil nga sa mga adik dito at mga tarantado. Noon ngayon ang dami na nagano. Lakasan ang loob ng mga adik din, no? Kasi nga wala, alam nila adik ang presidente, di ba? So yun. Sabi nga ni Bibi, kayo na bahala, tuloy nyo lang, basta kami, tuloy din kami sa pinagbibisyo namin, parang ganun lang, di ba? So tuloy nyo lang, basta kanya-kanya tayo, adik kayo, adik din kami dito, parang ganun, no? So balikan natin 2017, 2016. Ayun na nga, bali, nakatakot, hindi siya nakatakot para sa akin. Nakatakot siya para sa mga tarantado, mga kriminal, mga adik, mga salot, mga pisti, mga anay, no, sa lipunan. Yung wala nang pakinabang ba o patapon ng buhay, namiminsala pa ng mga lumalaban ng patas at walang mga inosenteng mga tao, bata, babae, lahat ganyan. So sila yung patapon ng buhay. So sila yung mga delikado sa panahon ng drug war. So dito, balikan ko na kay BBM 2023, 2024. Talagang ako napunta sa Binondo, sa may Ongpen area. Sa talagang malaking, in fairness din naman, may mga, hindi naman lahat din ng mga taga Manila mga gago, no? Kasi may mga concerned citizens pa rin na kung hindi lang sinita yung mga dumaan sa likod ko. Sabi kasi nung tao, nako sir, huwag kayong pakumpiyansa dito. Daming mga gago dito. Yan, kita mo yung tatlo na yun, kung hindi ko yun sinita, nako, dali ka. Limas yung bag mo, yung mga ganon. Kasi muntik na palang buksan yung bag ko, yung sling bag. So syempre masyadong kampante, komportable, kasi nga kala ko nasa Davao lang, nakalimutan ko na nasa Manila na pala. So yun, no? Sa Davao City is madilim man siya, ang mga kalsada dito, but still safe pa rin. Yun na nga, hindi siya kagaya sa Binondo, for example. Hindi siya kagaya sa may Cubao, Aurora Boulevard. Hindi siya kagaya sa may Guadalupe ng Makati or sa may Estrella ng Makati, na kapag ka naglalakad ka, iwas ka talaga sa mga may iskinita at madidilim na bahagi, portion, kasi maaari ka talagang hilahin papasok at snatch or hold up, robbery, ganyan. So dito madilim, pero hindi siya sketchy, hindi siya chaotic, hindi siya creepy lang kasi baka may aswang. Diba, ganda tignan, no? Linis, nice one. Davao, ito ang dinadaanan natin, malaking kanal, drainage tong ilalim, tapos drainage, tsaka yun,
PVC pipe na dyan ipinasok ang kuryente. Yun ang smart, globe, PLDT. Okay. Itong portion na to dito, di ko alam no kung bakit ito inaalaw ng City Government of Davao na gawing bangkita, gawing lagyan ng mga lamesa para kumain. Although tayo may nakakadaan, in fairness din naman. Hindi naman sila nagagalit kapag dumaan tayo sa kalagitnaan ng kanilang mga paninda. For example, yung display na pagkain. Tapos lamesa. Tapos daanan sa gitna, di ba? So okay lang. Eat at your own risk. Ibig sabihin ho nun, kung gusto mong kumain doon, mag-dine in, doon ka kumain sa lamesa, okay lang. So madadaanan ka ng mga tao, which is okay lang naman. Normal naman sa ating mga Pilipino yun, di ba, no? Na karinderya style, street food style. Bagong open, Cafe Herbacious. Dati ho yan, Energy FM sa taas. Energy FM. Energy. Paborito kong pakinggan yan dati. In the 90s, late 90s, early 2000. Yung paborito ko yung mga REM. Ano pa, mga Scorpions, basta mga alternative rocks, alternative music. Energy FM. Ngayon lumipat ng Energy FM sa may tawag na ito, Shrine Hills, Matina. Kasi yan, bagong building. Cafe Herbacious. Tapos yung dati namang Victory Chapel. Ano yan? Victory Chapel, di ba? Yung katabi niyan, yan, diskuhan yan. 911 station. Ay, no, anong 911? Station 91. Okay. So, ang daming mga nagiging uwak kapag madaling araw. Alauna kasi diba ang namin dito, last call. I mean, yun na nga, labasan na dapat ng alauna. So, last call alas 12. So, alauna, labas na. Kasi sarado yung mga inuman, bawal na, curfew or liquor ban. So, yung building na yan, yung kulay puti, maraming maglalabasan dyan, no? Madalas, mga chicks. Oo. Tapos, nagiging uwak. Bakit ka nagiging uwak? Kasi, ganon. Tapos, minsan, nagkakagulo yan, nagsusuntukan, selos, ganyan. Tapos, ngayon, dito may, simbahan ba to? Ano meron dyan? Atin na nga natin, Makimartis, Victory Chapel talaga siya. Oo. Nasunog yan, di ba? So, ngayon, masagang, chapel na. Tama ba, chapel? Victory Liner, bus, di ba? Victory Liner. Pero hindi to Victory Liner, baka church talaga to, chapel. Victory Chapel. Okay. So, kape, bagong establishment. Masarap na magkape dyan. Maraming mga vlogger from Manila. At isa to sa mga pinipix sila na napuntahan lang sa Davao City. Nagkape sila sa Herbacious. So, Davao sure, no? Kung meron ba silang decaf, sana meron. Para kasi ako pag nakape, decaf talaga eh. Kasi nagkakape ako gabi. So, para makatulog pa rin, decaf. Yan, durian, no? Bango. Kakain ba ako ng durian? Magkano? Tagpila ko eh. 80 lang, boss. 80. Yun, no? So, 80 ang kilo. Siyempre, mas mahal sila ng 20 kumpara sa iba na naka-plaster sa mga kalsada. 60 pesos kilo, ito sa 80. Siyempre, hindi ko alam bakit mas mahal sila. Okay, we're drawing near. Malapit na sa Rojas Night Market. Ganda tignan, kalsada. Taas nito, same brick to. Na ibaon. Ano yan ha? Hindi to gawa ng Ayala. Hindi to gawa ng mga mayayabang mga business owners or mga business property. So ito siya ay public funds, no? Utilized. Pera ng taong bayan ginamit para mag-implement ng batas na lahat ng mga telecommunication company obligado na ibaon ang kailang mga makipag-cooperate, kaisa.
na ibaon sa lupa ang mga kuryente. Hindi perfect ang Davao City. Marami pa rin itong dapat ayusin. Gaya nito at hindi dadaanan. Nasa portion na to dito medyo ano siya, oh, bumpy. Rocky road. Bumper road. So kahit pa sidewalk lang siya, mas maganda talaga kapag ka patag. Gaya nito, dapat dito lagi ang kalsada sa pedestrian sidewalk. Para gusto, di ba? Mahal ang benta dito nung araw. Community market. Marami itong health benefits. So, meron pa dito existing. Okay, Imperial Hotel. Daming lindol to dito na naganap. Dumaan pero nanatiling nakatayo ng tibay. Hindi siya nasira. Pero yung huling trahedya na nangyari sa kanya ay yung sunog. Yun na, hindi na siya nakabalik. Hindi na siya safe. Bango ng kape. Okay, Mindanao Souvenir Center. Hindi lang kasi Aldevinco meron tayo dito, kundi ito na rin, dalawa na sila, no? MSC and Avon. Kala ko ba Avon na sarado na? Niche worldwide. So ito na yung Topic Lane. Makaakyat tayo dyan, no? Pag may time tayo. Now open. Okay, yung gym. Anytime Fitness. Yan na yata pinakasikat na fitness gym sa buong Pilipinas. Lahat na yata ang lugar meron. Mga mall. Present lagi sila. So ito na, we're here at Rojas Night Market. So ito yung location kung saan nakatayo ang Aldevinco souvenir shops noong araw. Ngayon wala na. Matagal lang nilipat doon sa may market, Poblacion Market sa may Ponciano Bangoy. Na-vlog ko na yun dati. So ngayon wala na yung, dahil dinimolish, dismantled na yung old structure or old building ng Aldevinco at ginawa na siyang open space for parking. At di ko alam kung magkano yung bayad dyan, parking. Nasa 200, 100, 50. Oh, sino nakatry dito mag-park? Per hour yata, no? Per hour? Magkano per hour? Alright, so mas lalong pinaganda, pinalinis, masarap sa paningin sa mata ang ginawa nitong Aldevinco area. Aldevinco, ayan, Alcantara, Alsons, Alcantara Sons and Company Incorporated. Basta Aldevinco, Alcantara Development Incorporated. Basta yun. So ito na yung natin, experience. So the moment na kayo pupunta ng Davao City at maglakad kayo papuntang CM Rojas Night Market. So ito yung dadaanan ho ninyo, CM Recto, para ma-enjoy nyo yung 2 kilometer long na underground cable system na kalsada. Diba, nakakamangha. Pilipinas lang to, pero meron palang ganitong syudad sa Pilipinas na nag-i-exist na wala kang makikitang overhead wires. Ang linis tignan. Lakas maka first world country. Okay na, no? So we're here. Bring him home. Marco Polo Hotel pala. Hindi pa rin sila resume. Kailan kaya? Na-miss na sila ng madabawin nyo. Okay na tayo dito. Thank you for watching. And I have to say bye-bye. Hindi nga. Next ating i-vlog ang sa loob, no? Or dito muna. Basta, see you sa next video. Ano masasabi niyo sa aking vlog ngayon? Mga hindi taga Davao, no? Sa mga first timer pupunta pa lang dito, nagbabalak pa lang, ano nasasabi niyo? Okay ba yung ginawa kong tour sa inyo, no? Guide paano makapunta ng Rojas Night Market at anong hitsura makikita natin. O sa mga taga Davao diyan na matagal nang hindi nakauwi ng Davao City. Ano sa tingin niyo?
May changes ba? Kumpara sa mga vlog natin back in the days, 2022, 2023. Sa ako, masasabi ko marami na kasi ito, di pa naman bukas ang araw, no? Under construction pa lang. Ngayon, wala na. Diyan na siya, oh. Materialized na, tapos wala na yung ano, establishment dito. Meron ng mga ambulant vendors at kung ano-ano pang mga makikitang bago na wala noon.